Ayan mga master, Hyundai Grand Starex. Ang problema lang po nito, ayaw umandar. Ito, susubukan natin itong paandarin. Yun, pag nagpidok-pidok yung kanyang indicator sa glow plug, tsaka check engine, wala. Oh, pidok-pidok. Ang ganitong klaseng problema ay possible na ECU. Kadalasan nangyayari. Lagyan natin ito ng OBD. Kung ito unang pruweba na po ito na possible na ECU yung sira. Tsaka yung pangalawa naman, subukan natin itong i-scan kung meron ba siyang communication. Itong unit na to mga master, mga idol, meron ng gumalaw ito. Pinalitan na ito ng solenoid pero walang mangyari, walang reaksyon, ganun pa rin ang problema, same pa rin. Kaya nang nakita ko ito, pinalabas ko na itong ECU na to. Nandun ang kanyang engine ECU, pinalabas ko na, nilinis ko na, pero ganun pa rin. So ito, subukan natin itong i-scan. Hanapin natin itong Hyundai. Medyo loading pala yung scanner natin. Ito yung mga Grand Starex na yun. Connect ECU field, please make sure the ignition switch on. Naka-switch on naman pang ignition natin. Kita naman natin na naka-on. Ito, pangalawang pruweba ko na ito na yung ECU, yung may sira. Kaya kahit anong gagawin natin, ito hindi ito babasahin ng scanner natin. Babak lang natin ito. Kahit anong redondo ito, ayaw itong mandar. Yan. Pag ganitong kaso ng Grand Starex, possible na ECU yung sira. Kaya ito naman yung kanyang bin relay, yung bin relay ng ECU. Ito pala. Na-check na natin ito, na-actual check na natin ito. Ito yung unahin natin bago tayo pumunta sa ECU kasi mayroong mga nangyari dyan na relay pala yung problema. Kaya na-actual check na natin ito. Walang problema sa relay ng ECU. Kasi ang relay ng ECU, siya yung magbibigay ng siya yung magpapagana sa ECU. Kaya ECU naman yung magbibigay ng supply sa mga actuator at solenoid at saka sensor. Kaya yung relay ng ECU walang problema. So ang gagawin natin ito, tanggalin natin yung kanyang ECU. Papalitan natin. Ito yung kanyang ECU na tatanggalin natin.
Pasensya na po mga master, mga idol, kasi wala tayong tagapag-video nito. So, ito yung papalitan natin na ECU. So ito na siya ngayon. Mayroon tayong ECU na nabili. So ito yung bago na ikakabit natin. Ay hindi, ito pala bago. Surplus pala ito. Same part number lang po sila. Palihog taon ng siyo dong ba? Shoot out pala kay Sir Arex Taiko sa Luna. Sir, salamat sa ECU na pinadala mo sa akin. Sana mandar itong ECU na binigay mo sa akin. So ito na ngayon mga master, mga idol, pinakabit ko na sa ating kasama yung engine ECU, yung nabili natin, yung binigay kay Sir Arex Taiko sa Luna, yung supplier natin ng mga Korean car surplus, Sir Arex Taiko sa Luna. So ito na ngayon mga master, natapos na po itong nakabit yung ECU. Nalagay na po ang kanyang cover. Ito, subukan natin itong Panda rin. Hindi pa natin ito lalagyan ng scanner. Yan. Umiilaw na po ang kanyang glow plug at saka yung check engine. Normal na po ang kanyang pag-ilaw. Yung kanina naman, kahit ilang minuto, kahit seconds, pidok-pidok lang siya. So ito ngayon, pandarin natin. Yon, mandar na. Talagang may pag-asa na. Malinaw na sa ating mga mata na umandar na yung yung Grand Starex, Hyundai Grand Starex. Patayin natin. Yan, one click na talaga. So talagang okay yung ECU na binigay mo sa akin, Sir Arex Taiko sa Luna. Sir, maraming salamat sa ECU na pinadala mo sa akin. Meron nang tumingin nito. Pinapalitan ng pisa ng yung ECB. Pero ganyan naman tayo, mga mekaniko. Hindi naman tayo perfect sa ating mga ginagawa. Napatingnan na ni Sir ito. Ito yung pinapalitan na ECB. So ang nangyari, binalik ko yung luma kasi original po siya. Parang genuine naman itong ECB na to, pero hindi ko sigurado kung genuine ba ito. Nag-request ng papalitan ng ECB yung dating tumingin ito, pero bagong ECB ayaw pa rin umandar.
Kaya nga, ganyan naman tayo, mga mekaniko, mayroon tayong pagkakamali. O mas maganda sana na kapag ganitong mga klaseng masasakyan, meron tayong scanner. Kasi hindi natin ito ma-diagnose ng maayos kung wala tayong scanner. So ito ang kanyang ECU na pinalitan. Ito yung luma na pinalit natin. Yung kinabit natin, surplus lang. So okay na siya.